Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Ito yung mga mainit na balita ngayon. Ang sabi, yung Amerika is seeking Kibuloy extradition. Ito ngayon yung balita sa GMA. US seeking Kibuloy extradition, sabi po sa source. Tapos, pag nangyari yan, pinagbigyan ng ating gobyerno kasi may extradition treaty tayo with the US. May kaso din kasi si Kibuloy sa Amerika. O di dalawa na po na ma-influensyang tao ang madidetain sa ibang bansa. Una si Digong. Ngayon mga kababayan, yung kanyang best friend, si Pacquiao. Pero sabi ni Kitty Duterte mga kababayan, yung tatay niya, no regrets and no apologies. Ayan o. Sabi dito sa report ng Billionaire News, he says, no regrets and no apologies. He did what he could for this country. Sabi ni Kitty Duterte, walang pagsisisi. You see? Kasi sa kanyang paniwala, tama. Parang itong parang itong kanyang barkada. Paniwala niya, yung lahat niyang mga ginawa, tama. Lahat yan mga kababayan. Pati si Sara, yun ang kanilang paniwala. Wala silang mali na ginawa sa mundong ibabaw. You see? Sabi dito sa report mga kababayan ngayon pa lang ng GMA, the United States is seeking the extradition of Filipino religious leader Apollo Kibuloy na wanted din po sa US for several charges including child sex trafficking, engaging in sex with minors, fraud, and money laundering. Philippine government sources told GMA News Online ngayong araw na to. So sabi dito, documents supporting the US request to extradite Kibuloy were transmitted to the Philippine Department of Justice noong June pa pala this year. According to sources who have knowledge of the process but spoke on condition of anonymity due to lack of authority to speak on the issue. Si Kibuloy, indicted by a U.S. federal grand jury in 2021, landed on the Federal Bureau of Investigation's most wanted list, which identified the charges against him such as conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, in coercion, sex trafficking of children, and bulk cash smuggling. So sabi dito sa balita, the US is seriously seeking the extradition request and taking the necessary steps with the Philippine government and bringing him to justice. Malacanang is also aware of the US extradition request, the source told GMA News. Pero hindi pa man po sinasabi ng Palasyo Malacanang. Pero sumingaw na po. Hintayin natin kung mag-react yung Palasyo Malacanang tungkol sa paglabas ng balitang ito ngayon. Kasi kanina pinanood natin yung press briefing ni Yossi Castro, ang mga naitanong, siyempre yung tungkol sa investigasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, inspection po sa mga flood control projects. Natanong din mga kababayan si Yossi Castro kung anong magiging reaksyon doon sa panlalait ni Sara Duterte sa education na system natin. Nasabi ni Sara doon sa Paris, na-stuck na lang daw tayo sa pencil and paper. Risback ni Yossi Castro, yung pag-awak niya sa deathbed, complete failure. Mamaya, i-replay natin mga kababayan. Marami pang topics doon na napag-usapan. Butata si Sara. Meanwhile, balikan muna natin itong kwento kay Kibuloy. So yung extradition treaty natin sa Amerika was signed in 1994. Sinasabing all requests for extradition shall be submitted through the diplomatic channel and shall be supported by documents, statements, or other types of information which describe the identity and probable location of the person sought. So ang Pilipinas, mandated po siya under the treaty to promptly notify the US through the diplomatic channel of its decision on the extradition request. So tingnan natin kung paano ito gagawin kasi si Kibuloy po may standing case dito din po sa atin. Pero nauna na po si Kibuloy na may kaso kasi sa Amerika. So kung ano yung mangyayari niyan, kung paano i-address yung mga legal impediments po, abangan na lang natin ang mga susunod na pronouncement ng ating gobyerno. At kung totoo, wala pang announcement yung Palasyo Malacanang, kung totoo itong lumabas na balita dito po sa GMA na ang sabi, yung America is seeking extradition for Kibuloy. So ito yung kaabang-abang naman, siguradong lalong magpapainit
sa ulo ng mga Duterte at mga DDS. Kasi isang grupo lang sila, mga kababayan. O ito yung sabi ni Yossi Castro, yung paghawakan niya ni Sara sa DepEd, complete failure. Sabi ni Yossi Castro, binigyan po siya ng pagkakataon, pinagkatiwalaan siya ng Pangulo since 2022 hanggang 2024 para maging DepEd Secretary. 2 taon halos na siya ay dapat nagtatrabaho. Kung ano man ang kanyang nirereklamo na dapat natupad na po sana niya, ito ay kanyang panahon. Ito po si Yossi Castro kanina sa press briefing. Well, Vice President Sara Duterte recently made a short trip to Paris, France after her visit to Kuwait. And based on our monitoring, she outnumbered the number of foreign trips of the President, 11 kay VP Sara and at least 5 Matindi. kay Pangulong Marcos. So can Malacanang confirm if all of this Sa ating Pangulong Bongbong Marcos, 5 trips pa lang kay Sara Duterte na wala mang ginagawa po, wala mang kamiting na mga presidente or vice-presidente o kahit senador o sekretary man lang. Gusto sanang makipagkita sa isang opisyal ng Australia noon. Pumunta siya sa Australia, hindi man po siya sinipot. Walang ibang kausap, yung mga DDS man lang sa ibang bansa. 11 trips abroad. Matindi po. O ngayon, kinukuha na ng reaksyon ng mga Malacanang press corps. Ano masasabi ng Palasyo Malacanang dito? trips, whether official or personal, were duly cleared and approved by the Office of the President? And does the palace support calls from lawmakers to release all travel records ng mga public officials? Kasi hinaman po ni VP Sara yung mga mambabatas to release their travel records. Dapat po bang gawin na yun para mawala yung mga questions ng mga tao? Yung travel po ng Vice Presidente, natuloy din po yung sa Kuwait. Yan naman po ay may travel authority. So, hindi naman po siya mapipigilang umalis sa mga araw na gusto niyang umalis. So, cleared naman po yun. May travel authority po. Pero ma'am, yung paglalabas, dapat ba isa publiko na rin yung mga travel documents or travel records? Ng mga mambabatas, And even VP Sara then? obligasyon naman po nila yun. Kung gusto po nilang ilabas, basta po ang Pangulo kapag ka po lumalabas, alam naman po ng media. At pinapaalam po at nagre-report ng kanyang mga pangyayari at kanyang maaaring nakakuha ng mga investments at para sa mga turismo. Nagre-report po ang Pangulo. Okay. Speaking of the Kuwait trip, si VP Duterte rin po ay may na-mention siya about the country's education system. She said that the Philippines is being left behind in education compared to other countries, citing that students here are still stuck in paper and pencils. But since she herself once served as education secretary, does Malacanang consider this a fair assessment? And what is the palace response to her remarks? Binigyan po siya ng pagkakataon, pinagtiwalaan siya ng Pangulo since 2022 hanggang 2024 para maging DepEd Secretary. 2 taon halos na siya ay dapat nagtrabaho. Kung ano man ang kanyang nireklamo, dapat natupad na po sana niya ito sa kanyang panahon. Ang pagtitiwalang ito ay sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging DepEd Secretary ay a complete failure. At huwag pong mag-alala mga mag-aaral at mga guro at mga teaching staff. Ang ating DepEd Secretary, Secretary Angara, ay nililinis naman kung ano man ang dumi na iwan nung nakaraan. At komodinasyon lamang ang pinag-uusapan natin, yung 1,500,000 na mga gadgets, laptops, at ibang mga teaching materials ay ginawa naman na po ng paraan ni Secretary Angara na nakabinbin lamang noong pang 2020 na hindi nagamit. So 2024 lamang ito nasa sa ayos ni Secretary Angara. Complete failure. Matindi yung description. Actually, that is a very honest assessment, mga kababayan, ng paghawak ni Sara Duterte as DepEd Secretary. Yun man talaga ang reality. Complete failure.